Nagsisimula ang pelikula sa Paris kung saan 2 araw nang nakatira sa isang bakanteng gusali ang isang lalaking may matapang na mukha habang patuloy na nakatitig sa kalapit na gusali. Ang lalaki pala ay isang professional killer na naghihintay sa kanyang target na lumabas ngunit hanggang ngayon ay hindi niya alam kung kailan at anong oras lalabas ang kanyang target. Habang naghihintay, ang lalaki, na tinatawag na The Killer, ay paminsan-minsang nagsasanay ng yoga at lumabas ng gusali upang bumili ng pagkain. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan sa kanya ang taong nagbigay sa kanya ng trabaho na nagngangalang Hodes na isang abogado. Nagbigay si Hodes ng ilang mahalagang impormasyon na ang target ay maaaring dumating sa loob ng 2 araw o marahil 2 taon. Pagkatapos bumili ng pagkain ay bumalik siya sa walang laman na gusali, at ginawa ang kanyang mga nakagawiang gawain habang pinapaalalahanan ang kanyang sarili na kung gusto niyang magtagumpay ang kanyang plano, hindi siya dapat magkaroon ng empatiya. Bukod dito, nagtakda rin si The Killer ng isang lihim na record sa pagpatay kung saan libo-libong tao ang kanyang napatay na walang kahit isang kaso ang nabunyag. Noong hapon na nagsasanay si The Killer sa pagpuntirya, biglang may isang lalaki na gustong pumasok sa gusali. Dahil dito, agad na kumilos si The Killer, at naghanda siyang barilin ang lalaki pero nang tingnan niya ang ginawa ng lalaki ay nangolekta lang pala ito ng basura. Nang lumipas ang hapon, pinakawalan ni The Killer ang kanyang mga hinala at mga negatibong pag-iisip sa pamamagitan ng pagtulog. Ngunit bilang isang malupit na mamamatay tao, si The Killer ay hindi makatulog tulad ng isang normal na tao at kailangan niyang gumising tuwing 5 minuto upang hindi makaligtaan ang pagdating ng kanyang target. Pagkaraan ng ilang oras, sa wakas ay nakita na ni The Killer ang mga palatandaan ng kanyang target na darating habang ang mga empleyado ng gusali sa tapat ay nagsimulang ihanda ang silid para sa kanilang boss. Nang walang pag-iisip, nagsimulang ihanda ni The Killer ang kanyang sniper at nagsuot din siya ng itim na guwantes. Nakita na ni The Killer ang kanyang target na isang matandang lalaki. Bagamat siya ay katulad ng ibang matandang lalaki, ang matandang ito ay may maraming pera at negosyo sa maraming lugar kaya pumunta ang matanda dito para sa isang mahalagang layunin na kumuha ng isang babae para sa kanyang kasiyahan. Nang handa na ang lahat at handa na siyang bumaril, biglang tumunog ang kanyang smartwatch. Dahil dito ay sumabli ang kanyang pagbaril at tumama sa babae. Nang makitang kumilos na ang mga bodyguard ng matanda, agad na nag-impake si The Killer para umalis sa bakanteng gusali. Nakatakas siya sakay ng isang motorsiklo habang nagtatapon ng ilang ebidensya sa isang kanal at truck ng basura. Pagkatapos ay pumunta si The Killer sa airport para bumalik sa kanyang hideout, ngunit kinailangan niyang ipagpaliban ang pagbili ng tiket dahil maraming security officer ang nakabantay. Matapos bumili ng tiket sa ilalim ng maling pagkakakilanlan, sinabi ni The Killer kay Hodes na sumabli ang kanyang pagbaril. Nagulat at nagalit si Hodes dahil ito ang unang pagkakataon na sumabli si The Killer. Pagkatapos ay sinabihan ni Hodes si The Killer na ayusin ito, dahil kung hindi, si The Killer ay automatikong makakatanggap ng malaking problema. Habang lumilipad, si The Killer ay hindi mapakali dahil sa isang misteryosong lalaki na patuloy na nakatitig sa kanya. Pagdating sa transit airport, muli niyang nakasalubong ang misteryosong lalaki na patuloy na sumusunod sa kanya at naghihintay sa waiting area. Upang kumpirmahin kung ang lalaki ay isang espiya, kaya pinilit ni The Killer na manatili ng magdamag sa paliparan. Bukod dito, kinailangan ding bantayan ni The Killer ang silid, baka sakaling biglang pumasok ang lalaki. Kinabukasan, muling lumipad si The Killer at sa kabutihang palad ay hindi na niya muling nakita ang misteryosong lalaki. Long story short, dumating siya sa Dominican Republic Airport. Dito sa bansang ito nagtatago si The Killer. Pinaandar niya ang kanyang paboritong kotse patungo sa kanyang tahanan para puntahan ang kanyang pinakamamahal na asawa na nakatira na malayo sa lungsod. Pagdating sa gate ng bahay, nakita ni The Killer ang mga bakas ng paa at upos ng sigarilyo na nakakalat sa paligid. Nang mapagtantong may mali, tumakbo si The Killer sa kanyang bahay sa pamamagitan ng pagdaan sa mga palumpong. Pagdating, nakita niyang magulo ang sala at may mga bahid ng dugo kung saan-saan, ngunit hindi nahanap ni The Killer ang kanyang asawa. Dahil sa pangamba, dumiretso sa ospital si The Killer at sa wakas ay naabutan niyang ginagamot ang kanyang asawa dahil sa mga sugat. Pagkatapos ay nakita ni The Killer ang kanyang bayaw na nagsabi sa kanya na mayroong 2 tao, isang lalaki at isang babae, na dumating sa bahay sakay ng isang berdeng kotse na parang taxi. Pagkatapos noon ay agad nilang binugbog ang kanyang asawa. Puno ng galit, pagkatapos ay sinabi ni The Killer sa kanyang bayaw na hindi na mauulit ang ganitong bagay.
Long story short, matapos magkamalay ang kanyang misis at nagsimulang magising, sinabi ng kanyang asawa na wala siyang ipinaalam sa kanila tungkol sa kanyang misyon kahit na binugbog siya. Hindi tinanggap na nabiktima ang kanyang asawa, umuwi si The Killer upang kunin ang kanyang mga armas. Kinaumagahan, sinimulan ni The Killer ang pagtugis sa salarin sa pamamagitan ng paghahanap sa taxi driver. Dahil napakaraming green taxi driver, binisita ni The Killer ang green taxi rental. Doon ay pinagbantaan niya ang may-ari at sinimulan niyang hanapin ang record ng mga taxi driver, at doon, tuluyan nang natagpuan ni The Killer ang driver na nagmaneho sa taxi na nagngangalang Leo Rodriguez. Kinabukasan, natagpuan ni The Killer si Leo, nakakaalis lang para magtrabaho. Long story short, nagpanggap na pasahero si The Killer. Matapos dumaan sa ilang eskinita, itinutok ni The Killer ang kanyang baril at nagtanong tungkol sa dalawang turista na sumakay kay Leo noong isang araw. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Leo ang detalye mula sa pagsundo sa dalawang tao at paghatid sa kanila sa isang bahay sa gitna ng kagubatan. Ibinigay din ni Leo ang kanilang mga katangian, na isang lalaki na malaki ang katawan at isang babaeng payat ang katawan. Bagaman inosente si Leo, pinatay pa rin siya ni The Killer. Ito ay naaayon sa likas na katangian ni The Killer sa pamamagitan ng hindi paggamit ng empatiya sa kanyang trabaho. Pagkatapos ay lumipad si The Killer sa New Orleans upang makipagkita sa kanyang mga superior. Pagdating sa New Orleans, nagrente si The Killer ng van na gagamitin niya bilang pamamaraan. Iyon ay dahil lumalabas na ang pagpasok sa opisina ni Rhodes ay hindi kasing dali ng pagpasok sa karaniwang opisina ng iba. Bago iyon, binisita ni The Killer ang isa sa kanyang storage unit sa isang bodega. Doon ay maraming pagkakakilanlan at iba't ibang plaka na nakatago sa bodega ni The Killer. Matapos kunin ang kailangan niya, namili ng mga gamit si The Killer dahil siya ang magiging serviceman ng gas stove para makapasok sa opisina ni Rhodes. Long story short, pagkatapos na may handa ang lahat, pumasok si The Killer sa opisina ni Rhodes sa pamamagitan ng paglusot sa likod ng isang delivery boy. Pagkaalis ng delivery boy, agad niyang kinuha ang sekretarya ni Rhodes na si Dolores, saka hiniling niya na dalhin siya sa harapan ni Rhodes. Habang sila ay nag-uusap, itinali ni The Killer ang mga kamay ni Rhodes sa isang upuan habang si Dolores naman ay nasa harapan ni Rhodes. Si The Killer ay nagsimulang magtanong kay Rhodes tungkol sa dalawang tao na umatake sa kanyang asawa, ngunit tumanggi si Rhodes at ipinaalam kay The Killer na ang nangyari sa kanyang asawa ay sanhi ng kanyang mga sariling pagkakamali. Sa halip na ayusin ang problema, pinapauwi niya si The Killer. Bagamat hindi masyadong matindi ang problema, pero hindi ito tinanggap ni The Killer. Pagkatapos ay sinira niya ang kanilang mission log at binaril si Rhodes sa dibdib gamit ang 3 pako. Pagkatapos ay binigyan ng pagkakataon ni The Killer si Rhodes na ibigay ang pagkakakilanlan ng 2 salarin, ngunit bago pa man siya makasagot ay namatay na si Rhodes. Nang si Dolores na ang susunod na papatayin, sinabi niya kay The Killer na ibibigay niya ang pagkakakilanlan ng salarin ngunit sa isang kondisyon, gawing natural ang pagkamatay niya para makuha ng kanyang mga anak ang kanyang death insurance fund. Matapos pumayag, pumunta si The Killer sa bahay ni Dolores dala ang bangkay ni Rhodes. Doon, nakita ni The Killer ang pagkakakilanlan ng 2 salarin na umatake sa kanyang asawa. Bukod dito, ibinigay din ni Dolores ang pagkakakilanlan ng kliyente na dati nang nagbigay ng misyon na patayin ang matanda sa simula ng pelikula. Matapos makuha ang pagkakakilanlan, pinatay ni The Killer si Dolores sa pamamagitan ng pag-ikot sa kanyang ulo sa hagdan, na tila ang kanyang pagkamatay ay sanhi ng pagkahulog sa hagdan. Bumalik si The Killer sa kanyang storage unit para putulin ang mga bahagi ng katawan ni Rhodes. Pagkatapos nito, sumakay siya sa isang ferry boat at itinapon ang bahagi ng katawan ni Rhodes sa dagat habang ibinaon ang iba sa lupa upang hindi malutas ang kaso tungkol sa pagkawala ng bahagi ng katawan ni Rhodes. Kinabukasan, naglakbay si The Killer sa Florida para makipagkita sa isa sa mga umaatake ng kanyang asawa, isang matipunong lalaki na kilala bilang si The Brute. Natagpuan ni The Killer ang bahay ng matipunong lalaki na may alagang pitbull. Napagtanto niya na ang pitbull ay gagawa ng gulo, si The Killer ay bumili ng lason at giniling na karne upang ipapakain sa aso. Nang handa na ang lahat, natuklasan ni The Killer na ang lalaki ay pupunta sa isang club kasama ang kanyang mga kaibigan. Patuloy niyang sinusundan ang lalaki hanggang sa tuluyan na itong umuwi. Nang mag-isa na lang ang lalaki, kumilos si The Killer sa pamamagitan ng pagbibigay sa pitbull ng may lason na karne.
Pagkatapos nito, pumasok siya sa bahay sa pamamagitan ng pagdaan sa likurang pintuan. Ngunit habang tahimik na pumasok, biglang tinambangan ng lalaki si The Killer, at nagkaroon sila ng matinding away. Sa kabila ng laki ng kalaban, sa wakas ay nagawang patayin ni The Killer ang lalaki sa pamamagitan ng 3 putok. Gayunpaman, ang tunog ng mga putok ay gumising sa pitbull. Tumakbo ng mabilis si The Killer at tuluyan siyang nakatakas sa kagat ng aso. Kinabukasan, lumipad si The Killer sa New York upang patayin ang isa sa mga umaatake ng kanyang asawa, isang mahinang babae na kilala bilang si The Expert. Pagdating sa kinaroroonan ng babae, natuklasan ng killer na totoo pala ang sinabi ni Leo, na payat pala talaga ang babae. Pagkaraan ng ilang oras na paghihintay, sa wakas ay nakita ni The Killer na papaalis na pala ang babae papunta sa ibang lungsod. Sinundan niya kung saan siya pupunta at napadpad sa isang restaurant. Doon, hayagang nakilala ni The Killer ang babae. Alam niyang papatayin siya, kaya ang payat na babae ay sadyang nag-order ng kanyang paboritong pagkain at hiniling niya kay The Killer na kumain ng magkasama, ngunit tumanggi si The Killer sa takot na ang pagkain ay mayroong lason. Dito, ikinwento ni The Expert ang tungkol sa kanyang sarili, tulad ni The Killer. Nagkwento siya tungkol sa isang mangangaso ng baboy ramo na hindi sinasadyang nakatagpo ng isang oso. Binaril ng mangangaso ang oso, ngunit ayos lang ang oso at binalaan siya na huwag itong barilin muli kung ayaw niyang masaktan. Gayunpaman, kinabukasan, binaril muli ng mangangaso ang oso gamit ang mas malaking baril. Mula sa kwentong iyon, nalaman ni The Killer na ang puting tinapay na nilagyan ng peanut butter ay magpapabusog sa kanyang tiyan. Walang pag-aaksaya ng oras, dinala ni The Killer si The Expert sa parke. Sa parke na ito, pinatay ni The Killer si The Expert. Kinabukasan ay muling pumunta si The Killer sa Paris para patayin ang kliyenteng nagbayad sa kanya para patayin ang matanda sa simula ng pelikula. Hinala ni The Killer na ang kliyenteng ito ang humiling kay Rhodes na saktan ang kanyang asawa. Pagkatapos ay sinusundan ni The Killer ang kanyang kliyente sa apartment, gayunpaman, sa pagpasok, natuklasan ni The Killer na ang pinto ay nangangailangan ng isang espesyal na susi. Dahil isa siyang mautak na killer, hindi siya nauubusan ng ideya, kaya nag-order siya ng peking key panel mula sa isang online store para gumawa ng duplicate ng susi. Habang naghihintay na dumating ang package, nagpanggap si The Killer na mag-sign up para sa membership sa gym ng apartment. Pagkatapos noon, pumunta siya sa isang lugar para bumili ng baril sa isang illegal na nagbebenta ng baril. Sa umaga, kinukuha ni The Killer ang package na in-order niya kahapon. Sinimulan niya ang aksyon sa pamamagitan ng pagnanakaw ng susi ng locker ng isang opisyal. Pagkatapos nito, kinuha niya ang identity card ng opisyal at kinopya niya ang entrance key panel ng apartment. Sa sandaling handa na ang lahat, nagsimulang pumuslit si The Killer sa apartment ng napakatahimik. Sa wakas ay nakita niya ang kanyang kliyente, na isang mayamang trader na nagngangalang Claiborne. Nataranta ang kliyente noong una dahil hindi niya kilala si The Killer, ngunit matapos ipakita sa kanya ni The Killer ang assassin service card, agad niyang napagtanto na ang armadong lalaki sa kanyang harapan ay ang assassin na kanyang inupahan. Dahil sa sobrang nerbiyos ay tapat na ipinaliwanag ng kliyente na matapos sumabli si The Killer, siya ay tinawagan ni Rhodes na nagpaalam sa kanya na ang pagpatay sa matandang target ay nabigo, at upang malinis ang lahat ng ito, kailangan niyang magbayad ng karagdagang $150,000. Dahil ito ang unang beses niyang magbayad para sa serbisyo ng hitman at wala siyang ideya kung ano ang mangyayari, sinunod ng kliyente ang kahilingan ni Rhodes. Pagkatapos ay tinanong ni The Killer ang kliyente kung sino ang utak sa pag-atake sa kanyang asawa, ngunit sa ilang kadahilanan, tila hindi alam ng kliyente kung ano ang nangyayari sa asawa ni The Killer. Nang makita ang tapat na pagmumukha ng kliyente, hinayaan siyang mabuhay ni The Killer. Matapos malaman na si Rhodes ang nag-utos sa 2 salarin na salakayin ang kanyang asawa. Sa wakas ay nagpa siya si The Killer na bumalik sa kanyang bahay. Long story short, pinili ni The Killer ang isang mahabang bakasyon kasama ang kanyang asawa, na nagsimula ng gumaling. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.